Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Good news ito. Ang Pilipinas ay magbayad na daw sa South Korea sa kinuhang isang dosinang fighter jets. Ito'y brand new fighter jets made in Korea na nagkahalaga ng nasa 11 billion pesos. At ito'y atin nang makuha ngayong buwan ng Disyembre sa taon na ito. Ito yung pinakamalaking budget ng ating military itong taon na ito dahil nga sa isang dosinang brand new fighter jets. Kaya siguradong didilat ang mata ng mga insik dito. At hindi lang yan mga kababayan, dito sa bidyong ito courtesy sa atin ng Good News Daily Philippines ay atin rin matunghayan kung gaano katapang na pinaalis ng Japanese destroyers ang 4 na barko o 5 ba yun na warships ng China na umaligid-aligid diyan sa ating karagatan sa malapit sa Taiwan, diyan sa Bashi Strait. At nakita ito ng Japanese destroyers at hindi nagpatinag ang Japanese at nilapitan pa itong isang flotilla aircraft carrier Liaoning ng China ay talagang nilapitan daw ito. 4 na araw na sinusundan nitong Japanese destroyers kasi pumasok na sa karagatan ng Pilipinas. So napakagandang ng Japan yan. Ang Japan ay talagang tumutulong sa atin kasi pinaalis niya yung strike group ng China na gumagawa ng live drills sa karagatan dito mismo sa atin, malapit sa karagatan din ng Taiwan. Kaya nakialam na ang Japan kasi malapit na siya sa Taiwan at malapit na sa Japan. Kaya dito natin makikita gaano katapang ang China. Ay hindi sila matapang dahil umalis sila Isang barko lang ng Japan, 5 barko ng China gumagawa ng live drills sa karagatan natin dyan malapit sa Bashi Islands na malapit mismo sa teritoryo ng Taiwan. At mabuti nga lang ay nandyan ang Japanese destroyer at sila'y itinaboy. Bumalik ng China at dilat yung mga mata. Well, ito ang video courtesy sa atin ni Good News Daily Philippines. Atin panood. Japan, sinundan, nilapitan at humarang pa sa harapang bahagi ng Chinese Liaoning Carrier Strike Group habang nagsasagawa ang militar ng China ng military drill sa dagat ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, nasubukan ng China kung gaano katapang ang puwersa ng mga Hapon. Ang sinasabi ng China na takot ang Japan sa kanila, ito ay hindi totoo. Ayon sa mga datos at impormasyon at video na inilahad mismo ng China, ang Japanese destroyer na GS Asahi DD-119 ay sinundan ng 40 araw ang Chinese Liaoning Carrier Strike Group habang nagsasagawa ito ng malaking military drill sa katubigan ng Philippine Sea sa silangan ng Luzon sa Pilipinas. Binubuo ng Chinese Liaoning Carrier Strike Group ang aircraft carrier na CNS Liaoning, isang cruiser, isang frigate, isang destroyer at isang support ship. Kahit nagsagawa man ng live fire exercise ang mga barko ng China, nandoon lang din nakabantay ang barko ng Japan. Maliban sa Japanese destroyer, minanmanan din ng Japan P-3C Orion, isang maritime patrol aircraft, at EP-3, isang electronic intelligence ng Japan Maritime Self-Defense Force, ang strike group ng China. Pambihira ang tapang na ginawa ng Japanese destroyer dahil hindi ito nagpatinag sa 5 barkong pandigma ng China. Nagawa nitong dikitan ang Chinese strike group at maglayag sa harapang bahagi na tila hinaharangan nito ang mga barko ng China. Tinawag ng Chinese military na isang provokasyon ang ginawa ng GS Asahi dahil sa close-range maneuver na ginawa nito laban sa People's Liberation Army Navy. Pero para naman sa Japan, ito ay normal lamang bilang tugon sa ginagawang agresyon ng China sa First Island Chain. Ngayon, alam na ng China na hindi basta-basta yuyuko ang Japan sa kanila. So kung ang NATO ay mayroong big brother na Amerika, ang East Asia naman ay mayroong parang little NATO, maliit na NATO. Ito yung alyansa natin dito sa East Asia na kasama natin ang Taiwan, kasama natin ang Japan, at iba pang mga bansa dito sa East Asia
At ang ating pinaka-big brother, pinakamalakas na bansa dito sa East Asia ay of course ang Japan. Kaya parang Amerika na rin siya na tumitingin sa ating mga maliliit na bansa na kasama sa First Island Chain. First Island Chain, ito yung unang proteksyon ng Amerika. Bago sila mapasok ng China, ay dadaan muna sila sa tatlong bansa na tinatawag na the First Island Chain. Walang iba kundi Taiwan sa gitna, and then Japan sa bandang itaas at bandang baba ay ang Pilipinas. Kaya pati ang Japan ay nakikialam na rin kapag pinasok tayo kasi nakakonekta tayo Parang interlink lang tayo, naka-interlink ang Taiwan, Philippines at Japan. Kaya ayun, itinaboy ng Japanese destroyer ang strike group Liaoning ng China. Limang warship kasama ang aircraft carrier ay parang natakot kasi dumidikit. Ngayon nakarma sila. Sila yung bumabangga sa atin noong nakaraang taon tayo ang binabangga ng kanilang mga barko. Ngayon sila naman yung dinidikitan ng Japanese destroyers. At nakakahiya, ang inchik pang umangal Kasi dangerous maneuver daw yung ginawa ng Hapon. Yung ginawa nila sa atin, binangga talaga tayo Pero sa kasamaang palad, sila yung nagbanggaan, di ba? Nabangga ng Chinese Navy, yung Chinese Coast Guard. Super karma. Kaya dito makikita natin, isang barko lang ng Hapon, takot na sila Hanggang purma lang talaga yung China. Totoong marami silang barko, maraming assets. Pero yung puso nila ay puso ng magtataho Puso ng magraramin, puso ng naglulumi. Ano ba bang lutong pansit nila? Nagmamami, naglulumi. Ayan, yun ang mga puso nila. Yung nagbenta ng mga siumay, ng siopaw, ng pawa, ng kung ano-ano pa. Diba, hindi sila warrior Ang Japanese, ang tanging tumalo sa pangkat ni Genghis Khan noon na umatake sa Japan. Ang mga Hapon ay famous for the samurai and the ninja warriors. Mga warriors talaga yan. Tested na yan, battle tested na yung mga Hapon na yan. Ang mga Hapon na may pusong warrior, may espiritong warrior. Ang China, may pusong, ano bang mga puso niyan? Pusong magtataho nga Andin ang espiritu niyan, walang espiritu yan kasi hindi naniniwala sa Diyos yan. Kaya walang espiritu. Kaya anong tawag nyo dyan? Parang scarecrow sa palayan. Okay, so punta naman tayo dito sa balitang magbayad na ang Pilipinas sa isang dosinang fighter jet. Lahat ito ay brand new na binili natin sa South Korea. At ngayong Disyembre ay makuha na ito ng Pilipinas. Naku, grabe ang dami Only sa administrasyon ni PBBM na grabe ang modernization ng ating armed forces. Imagine, meron na tayong 12. Lahat brand new yan. Pangtapat yan sa China, at least didilat din ang mata nila. Bago sila makapasok ng Pilipinas, ay may tatamaan din talaga sa kanilang mga barko. Dahil dito sa isang dosinang eroplano imposible naman na hindi tayo makaganti niyan. Okay, so ito ang video courtesy ng ating kaibigang Good News Philippines. Pilipinas naglabas ng pera para bayaran ang 12 mga FA-50 Block 70 fighter jets na nabili sa South Korea. Nasa 11 billion 880 million peso ang inisyu ng Department of Budget and Management sa Department of National Defense para makover ang pondong kinakailangan para sa ikalawang milestone ng pagbabayad para sa karagdagang mga FA-50 aircraft acquisition project ng Philippine Air Force sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program.
program. Inaaasahan na darating ang unang batch ng 12 mga bagong FA-50 Block 70 ng Pilipinas ngayong Disyembre ng taong 2026. Inaasahan din ang paglagda ng kontrata ng Pilipinas at South Korea para naman sa 20 mga KF-21 Borame multi-role fighter. Kasalukuyang nagpupulong ngayon ang Department of National Defense at Republic of Korea para sa Advanced Defense Modernization, Logistic Cooperation at Defense Industry Development na isinasagawa dito mismo sa Pilipinas. Kapag nagkataon, ito na ang pinakamalaking defense spending na gagawin ng Pilipinas sa kasaysayan. Philippine Navy patuloy ang pagbabantay sa mga mangingisdang Pilipino sa karagatan ng Pilipinas. BRP Federico Martir, PC-385, in-escort ang mga mangingisdang Pilipino sa gawing Quezon Province. Ayan mga idol, tayo dinaanan ulit ng Philippine Navy mga idol. Kinukumusta tayo kung saan daw tayo pupunta mga idol. Salamat po! Amerika, kinumpirma ang pagbigay ng sea drones sa Pilipinas. 4 na Ocean Aero Triton, Autonomous Underwater at Surface Vehicle ang kanilang binigay sa Armed Forces of the Philippines na nagkakahalaga ng 13 million US dollar o katumbas ng halos 780 million peso. Ang Ocean Aero Triton ay kayang tumagal ng 30 araw o isang buwan sa karagatan. Ibinahagi ito ng Amerika sa Pilipinas upang tapatan ang ginagawang gray zone tactic ng China. Ayon sa US Embassy sa Pilipinas, sa tulong ng mga drone, kayang i-monitor ng Pilipinas ang mga nasasakupan natin upang malaman kung merong illegal na pangingisda at banta sa freedom of navigation sa West Philippine Sea. Yan talagang mabibisto na ang China sa kanilang mga reclamation ng mga maliliit na isla sa WPS. Makikita na sila lalo na diyan sa Baho de Masinloc. Kapag meron ng ganyan na surface drones at underwater drones. So dalawang klase ito. Isa yung nasa ibabaw, isa yung nasa ilalim na klaseng drone. Lahat yan ay unmanned. Ibig sabihin ng unmanned ay walang tao na nakasakay at yan ay autonomous daw yan eh. Kapag autonomous, yan ay AI driven. Yung piloto niyan ay isang AI robot or computer lamang. At meron siyang sariling isip na kaprogram yan. At ang maganda ay solar powered ang mga ito at tatagal sa karagatan ng isang buwan. Grabe mga kababayan, no? Bago siya babalik sa headquarters, isang buwan siyang paikot-ikot sa karagatan. Kaya mahihiya na ang China kapag nakikita palagi na monitor ng mga drones na yan at mai-report. Yan lang ang mahihiya ang China kapag palaging ipalabas yan sa social media. Kaya kailangan natin ng mga drones na yan para makuna ng video ang mga balasubas na ginagawa ng China dyan sa WPS. At balikan natin yung mga eroplano na gawa ng South Korea. Ang galing pala gumawa ng South Korea, no? Kahit sa mga automobile, sa mga sasakyan, sa mga four wheels, mas hamak na mas maganda gumawa ang Korea kaysa China, di ba? Tingnan niyo yung mga brand na Hyundai. Ang ganda-ganda ng pagkagawa ng mga kotse. Pero doon sa China, anong mga brand doon, mga tsangan-tsangan na kamukha ni Xi Jinping yung mga itsura ng kotse. Ang pangit-pangit. At saka mga basura lang yan. Kapag nasira, ay disposable na, walang nabibiling pesa. Kaya mas okay ang South Korea. Noon mayroon akong kotse na Xpia. Hyundai Xpia. Maganda siya. At hindi talaga kailanman naglobat yung battery. For 5 years. Grabe ang tagal-tagal ng battery. At saka ang makina hindi talaga nakapunta ng shop for 5 years. Yung Hyundai na yun. Kaya napakagandang gumawa ng parang Japan Parang Japan yung mga gawa ng South Korea. Pulidong-pulido, mga kababayan. Alright, anong masasabi nyo dito sa napakagandang balita? Hatid sa atin ni The Good News Philippines tungkol sa isang dosinang brand new jet fighters. Makukuha na natin ngayong Disyembre. Itong bigay ng Amerika ng mga sea drones, 4 pala ito, nagkahalaga ng 750 million pesos. At ang pagtaboy
Japanese destroyers sa isang strike group ng China. Isang strike group. 5 yan eh. Isang aircraft carrier at mayroong 4 na maliliit na barko ay talagang dinidikitan ng Japanese destroyers. Nag-iisa lang yun na destroyer. Pero takot yung isang strike group eh. Kung sabihin natin na 5 destroyer ang pupunta diyan ng Japanese, ilalong mas matakot yung isang strike group ng China. Pag-comment sa ating comment section mga kababayan, mga kakulin boy, ako magpaalam na. At huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang nakabisita. Maraming salamat sa lahat. God bless us all.